Balakid nagpakita na ulit kasama ang mga MC na kasali sa Accent Battle League, babalik na ulit sa Battle Rap. Sa pagkakaroon ng bagong liga nila Lanceta ay madadagdagan ang MC na makakaroon ng panibagong opportunity na masasalangan sa panibagong liga. Sa kanilang magiging event nga ay kumpleto na rin ang kanilang lineup. Walang tapon na lineup nga ng MC ang kasama dito. Mga veterano at top tier MC ang nagsama-sama para makabuo ng solid na pagsisimula ng Accent Battle League. Nandito ang dikdikang laban nila Saki at Marshall Bonifacio, ang pagbabalik ni Lanceta sa Battle Rap, at lalabanan naman nito ang uprising star na si Sendluk na mayroon 3 straight win streak matapos talunin si Unico, Sayad at Beatroom, ang master of crowd control at panibagong crowd favorite na si Cripply versus 2021 isa buhay champion na si J Black. Jonas na may isa sa pinaka-flexible at all-around skill na lalaban naman sa mga palabas na ipapakita ni Akata. Ang na-cancel na laban sa Flip Top, ang 2023 isa buhay champion na isa Invictus laban sa 2-time buhay finalist na si Lipcram. At syempre ang main event at pinaka-inaabangan ng buong Battle Rap community, ang legendary na tito na si Badang. Laban naman kay Mr. Dark Humor at ang nagpanig sa mundo na si EJ Power. June 12 nga ang event at meron itong 1,500 at 2,500 na ticket price. Natin, no? Kung walang judging, makikita natin siya as teamwork. Yung ito yung ine-expect ko tsaka inaasahan sa Battle League. Makakita kami ng nag-work together na artists or magiging kolabo siya. Imbis na laban. Na hindi rin naman scripted, pare. Okay. Balakid nagpaparamdam na ulit. Sa picture nga na ito ay nakita si Balakid na kasama nila Lanceta. Hindi nga tayo sure kung AI lang ba yung photo na ito o totoo, pero malaki rin ang posibilidad na sumalang dito si Balakid dahil sinabi rin naman nila Lanceta na sa ligang Accent ay mas masya-showcase ng mga MC ang kanilang estilo at talent at malaya silang gawin yung mga gusto nilang gawin sa liga na ito. Pahabol lang na ang ina-expect ko dahil binigyan nyo kami ng free will, freedom sa paano namin ibebenta sarili namin. Dito ina-expect ko yung lulutang yung pagiging artist sa hindi. Kumbaga, dito mapapatunayan kung ikaw ba talaga yung tingin mo sa sarili mo. Sa interview sa press con ng Accent Battle League ay sinabi nga ni Akata na marami siyang MC na gustong makatapat outside sa mga MC ng ABL at isa na nga dito si Balakid. Matagal na nga nating hindi nakikitang lumalaban si Balakid sa kahit anong liga ng Battle Rap, kaya nakakamiss makakita ng kanyang mga performance. Sino sa labas ng Accents Battle League yung gusto nyong makalaban? Sino bang mga may issue na battle MC? Si Balakid, pag naka-recover, sana mabigay sa akin yun. Para makamusta ko. Kamusta na yung pag-aaral mo sa UP? Puking ina mo, binatak-batak mo lang ah. Sa pagkawala ni Balakid sa eksena ng Battle Rap, ay maraming ang haka-haka ang binabato sa kanya ng mga Battle Rap MC. Una na lang dito yung naging linya ni Lanceta kay Sak Maestro, kung saan inakusahan ito na dahil sa kanilang kaadikan ay nakulong si Balakid. Makikita nga rin natin na iba yung naging reaksyon ni Sak Maestro sa linya na ito ni Lanceta. Dahil sa pinaggagawa mo, pati ako tol ay apektado. Nagsabotayo sa Cebu. Hindi ko siya sinusuplong. Nang dahil sa aming kaadikan, si Balakid nakakulong. Oh, natatawa ka? Hindi ba totoo? Samantalang sa naging laban naman ni Beatroom at EJ Power, parehas naman nitong binatuhan ng mas mabigat at matinding aligasyon na isa raw napido si Balakid. Buhay niya ang pangit kaya ang ganda ng topic. Dinamay ko na anak niya. Nilagay ko sa panganib. Talagang tumira ng bata. Parang si Balakid. Now tell me what you fight for.
Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid kumakantot na lang ng minor. Matagal na ngang walang naging paramdam si Balakid sa publiko. Dahil ang huling kita nga natin sa camera kay Balakid ay yung laban ni J Black at Mot sa PSP. 2024 pa nga ito nangyari, kaya magandang balita ito na nakakausap at dikit siya sa liga nila Lanceta. Ang huling paramdam niya nga sa social media ay yung nagpa-interview siya kay Nico David. So nangyari yung laban. Tapos, like all the other battles, meron ng designated judges. Okay. So, kaming 5 ay top na judge talaga ng laban. Nung natapos yung laban, hindi meron kaming botohan. Sharing of notes, no? Kung alin yung mga hindi namin panalo. Tapos, nalaman doon na ang desisyon ay 3-2. Kung hindi ako nagkakamali, in favor of Mot. Yes. Tapos, I guess maraming hindi nag-agree dun sa judges' decisions. Okay, yes. So, yung crowd ay very vocal about their disagreement. So, they were chanting, I think, see the J Black's name or the term Luto. Basta nagsasang sila, nahihin sila. So, they were really showing, tsaka nag-boo sila. Nag-boo sila mismo sa after the decision. Ingay na ingay. Tapos, hindi ko na alam kung ano nangyari after kasi after the battle, after the winner was announced, magkakaroon ng parang pictorial or picture photo with the check and the girls, ganyan. So, nung nangyayari yun, hindi ako nakatutok sa harap ng station nung nangyari. But I guess, hindi ko alam kung nag-walk out or baka nagpapakita lang ng disappointment si J Black. Pero parang may ganun yata ang dating. According to the video na nakita pero ko, may video. Okay. So, anong nangyari? Habang nangyari yata yun, kaming judges, papunta na dun sa parang designated area kung saan nag-shoot ng judges' decisions. Papunta na kami dun. Okay. Ngayon, habang nandun kami, dun sa room kung saan shoot yung judging, naririnig namin yung kung ano nangyari sa stage, yung mic. Okay. Tapos narinig na lang namin na nandun na kami na in-overturn o pinalitan o in-overpower ni Phoebus, I guess, yung judges' decisions. Phoebus, bago maliwalay. Para sa akin, wrong move yung ginawa niya. Dahil, kumbaga, para sa akin, siya yung may-ari ng liga, tapos kinuha niya kami as judges. Ibig sabihin, kumbaga, kami yung, binibigyan niya ng, authority na magtiba ng mga laban at magbigay niya ng aming mga vote. Kumbaga, yun yung, trabaho namin. Paid for our labor, para gawin yun. At kasama ng ganong, trabaho, responsibility. Meron din dapat